Good day mga ka-backyard! Welcome back to JBM Aquayard. Magandang umaga mga ka-backyard. Ayan. Alam nyo, napatagal talaga yung pagbablog natin at na-miss ko kayong lahat mga ka-backyard. Ayan, kasi naging busy tayo dun sa isang channel natin, yung Mr. and Mrs. JBM. Pero ngayon ito, nagbabalik tayo dito sa ating JBM Aquayard. Nandito tayo ngayon sa ating farm. Ayan, so ang ginagawa ko ngayon, ito nakikita nyo, kanina nag-harvest ako nitong mga water lettuce. Kasi ito ay ipapaship ko na dun sa mga nag-order sa atin. So marami tayong binalot dito ng mga water lettuce at may iba pang mga aquatic plants na ayan, nakikita nyo yung mga order sa atin. Ayan, so ang main product natin ngayon dito sa ating JBM Aquayard Farm is itong mga aquatic plants. So pag-usapan natin ngayong umaga kung paano ba nagwo-work ang gantong klase ng negosyo, itong aquatic plants. Actually, napakadali lang magparami ng mga aquatic plants. Para lang itong kangkong. Kung kayo nagtatanim ng kangkong sa matubig na parte, ganon din ang mga aquatic plants. Wala silang pinagkaiba. Kahit anong klase ng aquatic plants, mapa-stem plants man yan, submerged or immersed form na aquatic plants, ay pare-parehong madali lang silang paramihin. Kaya napakaganda nitong gantong klase ng business kasi napakadali niyang gawin. Isa pa sa kagandahan dito sa mga aquatic plants ay napakaganda nitong gawing negosyo dahil wala kang lugi rito mga ka-backyard. Bakit ko nasabi na wala tayong lugi dito sa ating mga aquatic plants? Kasi simula nang binili ko yung mga materials ko, bumili na ako ng isang bundle, nagkakalaga siya ng 35 to 50 pesos. Then itatanim mo siya, pagkatanim mo sa kanya, maghihintay ka lang ng mga 2 to 3 months, lalago na yan. Pagka napalago mo na yan, lifetime na yan sa'yo, hindi na yan mawawala, hindi yan basta-basta mamamatay, hindi ka basta-basta malulugi, basta tama yung proseso na ginagawa mo at tama yung pag-harvest na ginagawa mo. Gaya dito sa ating farm, simula nang nasimula namin itong mga aquatic plants, hanggang ngayon nandito pa rin sila, hindi na sila nawala. Makikita nyo mamaya, iikot ko kayo sa ating mga taniman, makikita nyo yung mga available natin ngayon ng mga aquatic plants at kung gaano kaganda itong gantong klaseng negosyo ang pagpaparami ng mga aquatic plants. Ito mga ka-backyard, yan. Dito sa part na to, nakikita nyo mga timba-timba, ayan, no? So ang laman ito, mga salvinia, yung mga floating plants na salvinia. Ayan, napakaganda niya sa aquarium kasi makikita nyo yung ugat niya sa ilalim, ayan, no? Para siyang nagwa-wild, parang nagkakaroon ng forest effect doon sa ibabaw ng mga aquarium ninyo. Ayan, kaya napaganda nitong salvinia, tsaka napakadali din niyang paramihin. So dito sa akin, dito ko lang sila pinaparami sa timba. Ang kagandahan dito, lahat ng mga aquatic plants ko na may tubig, may laman niyang mga shrimp. O sa iba't ibang kulay ng shrimp ang laman niyan. Meron dito, gaya nito, meron tong laman na yellow shrimp. Ayan, so papakita ko sa inyo. Sana lumabas yung mga yellow shrimp. So 2-in-1 ang purpose nito ng pagbibreed ko nito, pagpaparami nito. Habang nagpaparami ako ng aquatic plants, dumadami din yung mga shrimp na nandito. So kagandahan dito sa mga shrimp na to, hindi na sila kailangan pang pakainin kasi nga ang daming lumot dito. So yung lumot na ang kinakain ng mga shrimp. Ayan. So medyo mahirap kasi huli na yan. Kung nakikita nyo, ayan, yan. Ito, yan. So ayan. So may laman na yan mga shrimp. Kada container nito, kada timba. May laman niyang mga shrimp. Ayan, kung makikita nyo doon, ayun, nasa ilalim, ayun, oh. Ayun, ayan, yellow shrimp din yan. Ayun, umalis. Ayan, so dito naman mga red cherry shrimp ang laman. So depende sa timba, hindi ko pinaghahalo yung magparehas na kulay sa mga shrimp para hindi sila nagko-cross, hindi, para mas matingkad yung kulay nila. Kasi pag pinaghalo natin yung mga magkakaibang kulay ng mga shrimp, ayun, pumapangit yung quality. Kaya kung makikita nyo, ayun, sayang, umalis yung isa. Maganda sana ito. Sana mahuli natin. So
Ayan, pulang-pula ito. Yan. Ito ang kagandahan pagka outdoor, yung lagayan nyo ng mga shrimp. Pag outdoor, ayan, makikita nyo pulang-pula yung kulay ng mga shrimp. Ito ay RCS lang yan. So akala mo siya super red, pero RCS lang siya. Ayan. So may mga laman na shrimp. So double purpose yung ginagawa natin dito. Nakakabenta tayo ng halaman, at the same time nakakapagparami tayo ng mga shrimp na pwede rin nating ibenta kalaunan. So kagaya dito, meron tayong mga water lily. Ayan, yung isa nabutas lang yung planggana, pero papalitan niya. Makikita nyo, ayan oh. Ayan na yung mga shrimp po. Naglalabasan na. Ayan, ang dami. Ayan, dami na nito mga shrimp kasi matagal na to yung etong anong to. Ayan, yung mga gumagalaw-galaw na yan. Ayan, mga shrimp yan. Mga RCS lahat yan. Ayan. Ayan. Ayan, lalo na rito sa parte nito, nandito nagtatago yan. So, ayan. So, dito naman, ito yung panibago kong project. Ang laman nito, mga hydrilla. Ayan, tinaniman ko ng hydrilla yan. Ayan oh. Pero meron siyang substrate na putik. Kasi mas mabilis dumami ang hydrilla pagka may substrate. Unlike sa naka-floating lang. Pero mabubuhay din naman ng hydrilla pagka naka-floating. Gaya ito, kumuha ko ng mga pangtanim. Ayan. Ito yung mga naka-floating. Alam mo, ang pangit ng itsura pag floating. Pero pag tinanim natin yan sa may substrate, gaya ng putik o kaya ng lupa, mas maganda yung tubo, mas matataba sila, tsaka mas green na green. So ganyan yung gagawin kong project sa kanila. Nakahilera yan doon lahat. Ayan. So ayun yung mga water lettuce natin, yung walang katapusan mga water lettuce. Ayan, ito yung pinaka best seller ko dito sa ating backyard, ito mga water lettuce. Then punta tayo rito. Ayan, bukod sa mga aquatic plants, meron din akong pinagkakabalahan itong pagbobonsai. Ayan, pasensya na kasi nagsisimula pala ako sa bonsai. Pero ito, matagal na yan. Mga taon na ito, yung mga picos na yan. Ayan, ayan, kita nyo na form ko na siya na parang pa-triangle. Ayan, magbumukha na siyang puno. Ayan, hindi pa lang naililipat ng pot kasi hindi ko pa talaga pinagpupukusan. Hinahayaan ko lang muna silang lumaki, tsaka gumanda yung mga trunks nila. Ayan, ito, kita nyo yung exposed root. Ayan, tapos ito yung cascade. Ayan, no? Kahit pa paano may alam ako sa pagbubonsai. Ayan, ito, mulabi. Ayan, mulabi bonsai yan, malaki yung trunk nya. Ayan, so hinahayaan ko lang sila dyan kasi later on pagka ginawa ko na sila, mas maganda na sila kasi mas malago na yung mga sanga nila. So balik tayo sa aquatic plants. Ito yung mga blood red rotala. Ito yung parang SP green ito. Ayan. Ayan. So medyo na-expose kasi sa sunlight kaya medyo nalalantay iba. Ang importante rito, huwag papabayaan sa dilig para hindi sila mamatay. Ayan, ito yung ating mga sunset. Sunset. Ayan, puro sunset yan. Tapos ito, ayan. Akala nyo ito, pananim, ano? Akala nyo pananim, parang may gabi kasi. Pero ito yung mga grandiflorus. Ayan. Ayan o, ang lalaki. Pero yung kinukuha ko lang dito, yung mga supling, yun yung pinambebenta. Gaya nito. Ayan, pagkatapos kasi nilang mamulaklak, nagiging dahon na sila. Gaya nyan. Yan. Ito na yung finished product natin. So, yan na yung ginugupit ko para ibenta. Ayan, kung makikita nyo, ang dami nyan. Ayan, hanggang doon. 3 klase yung meron ako dito. Etong grandiflorus, Echinidorus grandiflorus, ito yung pinaka regular, yung green. Tapos meron tayo doon banda yung elephant. Yung elephant naman, yan yung mabibilog yung dahon. Ito yung mga elephant. Ayan. So yung mga elephant natin, ito yung mga mabibilog ang dahon. Ayan. Kaya tinawag na elephant, parang tenga ng elepante. Ayan. Tapos kulay pula siya. Pagka naka-submerge na yan, nagiging kulay pula. Tapos ito yung marble. Ayan. O, immerse tsaka submerge, marble talaga sila. Pero may mga instance na kulay green lang yung dahon. So depende kasi yun sa nutrients na nakukuha nila. Pagka maganda yung nutrients, lumalabas yung pagka marble nila. Pagka medyo
nasasapawan ng nutrients, ayan, nagiging green. Pero ito yan, pure naman yan, hindi naman nagkokross ang mga halaman. So ito yung mga marble. Meron pa tayo dong isa, yung bagong bili ko. Ayun, kung matatamaan ng aking hintuturo, yung medyo nalalanta, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero batik-batik yan. Pero ano yan, isang uri din ng grandiflorus yan. So yan, kita nyo yung mga pennywort dito. Ito yung nagiging problema ko sa mga pennywort. Ang bilis nilang dumami. Gumagapang sila kahit saan, basta't may tubig, basta may lupa. Ayan yung mga ano ko dito, yung mga glandulosa ko, inagawa na ng pwesto. Pero lilinisin ko yan. Aalisin ko lahat dito yung mga itong mga pennywort. Tapos ito yung mga mga Ludwiga Red. Ayan, mga Ludwiga Red yan. Tapos ito, meron tayo rito mga Amania bonsai. Ayan, best seller din ito sa aking dito sa ating farm. Itong mga Amania bonsai. Kita nyo, hindi naman sila lumalaki, ganyan talaga sila. Ayan, kaya sila tinawag na Amania bonsai. So magkakamukha kasi, parang kalahi ito ng mga rotala. Magkakamukha yan yung mga rotala, mga blood red rotala, green rotala. Ayan, so magkakamukha sila. Ayan, magkakamukha sila, I mean pagka naka immerse. Pero pagka naka-submerge, doon na lumalabas yung tunay na kulay nila. So dito natuyuan na yung iba, ayan, nasira na yung iba dahil nung nag-summer na laga sila, natuyo. Tapos yung pabo ko nakakawala rito kaya kinakain. Pero wala na ako ngayon ditong mga manok, wala na ako mga pabo. Inalis na lahat. So papalitan ko na ulit siya ng mga halaman. So sa mga gapi, sa mga live bearer, hindi ko pa alam kung kailan ako magi-start. Pero sa ngayon kasi ang sisimulan ko muna itong mga aquatic plants. Ayan, yung mga carpet ko, ayan, napabayaan na. Pero kaya pang kumuha ng rito, ng punla. Itong mga itong pearlweed. Ayan, tatlong klase ang meron ako dito: pearlweed, dwarf hairgrass, HC, tsaka Monte Carlo. Ayan, bali 4 na klase pala ang meron ako rito. Ayan, pupunta tayo dun sa kabila, mas marami pang mga aquatic plants. Ayun, makita nyo yung bakod ng JBM Aquayard. Sa gilid niya, marami ring tanim na aquatic plants. Ito pa yung isa kong project ngayon. Tinatry ko magbuhay nitong mga cryptocrene. Ayan. Actually, matagal ko na tong tinanim. Nandun sa banda dati. Kaso nga lang, nagiging problema, hindi sila nabubuhay. Hindi ko alam kung bakit hindi nabuhay. So, pinabayaan ko na lang. Tapos ngayon, kahapon, pagkakita ko sa kanila, sabi ko, may tumutubo mga bago. Ibig sabihin, nagsusurvive na sila. Ayan, mahirap kasi i-immerse itong mga cryptocrene. Kailangan, nandun siya sa may stream na mabato. Yun yung gustong-gusto nila. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng mga lava rock. Ayan, yung mga maliliit na red lava rock, para kahit papaano medyo mabato, hindi sila malunod. Yung kasi ang ayaw ng cryptocrene, yung masyadong matubig pagka naka-immerse. Ayan, gusto nila yung medyo may mabato para hindi masyadong niistakan ng tubig. Ayan, kahit papaano nakabuhay tayo ng mga ilang piraso. Ayan, sana magtuloy-tuloy. Dito naman, ito yung mga Anubias green. Ito yung Pinoy Anubias. Dati marami na to, nakabuhay na rin ako dati nito eh. Ayan. So magkasabay silang tinanim. So kahit pa paano ngayon may natira, dati kasi halos wala na to eh. Namatay sila, natuyo. Nung nagtag-ulan, nagulat ako, may biglang tumubo ulit. Ayan, may nag-survive. Ayan. Meron naman ako na-save nito nandun sa aquarium. Siguro baka ibalik ko rin sila dito kasi nabubuhay naman sila kahit pa paano. So ito mga ka-backyard, punta tayo rito sa isang taniman natin. Ayan. So dito, nag-try ako magtanim sa gilid kasi nakatiwangwang lang naman itong bakanting loteng yan. So nag-try ako, umokay naman, tumubo naman siya. Pero yung iba, hindi maganda ang tubo. Gaya nitong mga blood red rotala, kita nyo nanilaw. Siguro kulang sa sunlight. Kaya hindi maganda yung pagkakatubo. Ayan, yung mga SP green. So depende siguro sa klase ng halaman. Baka ito hindi masyadong matakaw sa sunlight, kaya maganda yung tubo niya. Ayan. Pero yung iba, gaya itong Polysperma, ayan, mabilis lang parami niya, pero dito hindi maganda yung tubo nila.
Ayan, pati yon yung glandulosa, hindi rin maganda. Ito naman mga stricta, kinakain ng tipaklong, kaya mahirap sila paramihin. Kita nyo, sira-sira yung dahon. Pero itong mga broadleaf, ayan, ang ganda ng tubo ng mga broadleaf. Ayan, so yung ibang hindi maganda ang tubo rito, aalisin yan. Tapos papalitan na lang ng mga magagandang tubo dito. Then yung hindi magandang tumubo rito, ibabalik dun sa farm. Doon na ulit itatanim. Ayan, nag-try din ako ng grandiflorus dito. Okay naman, pero hindi ganun ka wild. Hindi kagaya doon sa kabila. Etong elephant, ayan, malapit na mamatay. Hindi maganda yung siguro hindi maganda yung lupa niya. Kaya hindi ganun kaganda yung tubo. Eto, meron tayong magandang yung mga Ludwiga Red. Ayan, maganda yung tubo niya, pero yung sunset negative siya rito. So ito, isang klase ng aquatic plants, nakalimutan ko yung pangalan, pero maganda rin yung tubo. Etong palustris, hindi rin maganda yung tubo, nagye-yellow yung dahon niya, siguro kulang din sa sunlight. Tapos dito naman, ito yung dito maganda yung tubo rito, lalo na itong mga pantanal. Ayan, tapos ito, nakalimutan ko yung pangalan, ito rin. Pero maganda yung tubo. Ayan, ito kaka-harvest ko lang ng pantanal dito. Ayan, itong mga tornado, okay rin. Tapos itong parrot. Ayan, so nag-experiment lang ako kung kaya silang paramihin dito sa sa parang ordinary na lupa.